Sa loob ng pinakamalaking distrito ng Manila, matatagpuan ang lugar na kung tawagin ay Happyland. Agi lang kami Agi lang. Mula sa Happyland, isang salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay tapunan ng basura. Dito na bubuhay mga tao sa Kalakal. Sa lawak nitong halos kapareho lang ng kinatitirikan ng SM Mega Mall, ay nagsisiksikan dito ang mayigit sa 20,000 hanggang sa 40,000 katao. Sa sobrang dami ng kabahayan, maging ang sinag ng araw ay hindi na magaw makatagos sa ilang mga daanan. Makikiraan po. Thank you. Ramdam namin dito ang dami ng populasyon at sa karaniwang bahay na tulad nito, naninira ng mayigit sa 10 katao. Nandito na po tayo sa loob ng bahay ni Sir. Sala to, sala. Oo, sala namin. At diretsong kusina na rin. Ayan. Karaniwang trabaho na ng ilang mga taga rito ay ang mamulot ng basura at magsalansan ng mga pwede pa mapakinabangan. Halimbawa na lang ng pritong manok na ito na nanggaling na daw sa isang basurahan. Ito sir, bali saan daw to? Isang mga Jollibee, mga inasal, ano yan. Tapos, dinala dito, kasama ng mga ganyan, tapos yung ano na, tapos iniipon yan. Kasi mabili pa siya, hugasan siya, pakuluan, tapos lulutuin ulit. Yan, ibibinta naman nila. Paano yun? Araw-araw may bagong pagpapili. Araw-araw yun. Maliban sa hindi makontrol na paglobo ng populasyon ay nandyan na rin ang banta ng mga may masasamang balak na naging dahilan bakit kinatatakutan na itong lugar. Kabi-kabila din ang paalala sa amin na mag-ingat at hanggat maaari ay huwag nang pumasok sa lugar na kung tawagin nila ay Happyland. Dito po muna natin ipapark yung ating sasakyan kasi mula dito mag-grab po tayo papunta sa ating destinasyon. Dahil nga sa hindi tayo sigurado kung mayroong mga mapaparkingan doon, kung safe mag-park doon. Kaya para sigurado, dito na natin iwanan itong ating sasakyan dito sa Mall of Asia. Doon sa may Happyland, napunta nyo na yun. Sa Happyland. Ito lang yan sa may pulong. Marami kasi ano dyan, maraming mga jumper. PR kasi yun eh. Ingat lang talaga, medyo marami talaga loko. So matapos lamang ang mahigit sa 30 minutes na travel mula dun sa Mall of Asia, narating na rin po natin etong bahaging ito ng Tondo na kung tawagin nila ay Happyland. So dito, sa gilid pa lang na itong kalsada, makikita na po natin yung hilera ng mga junk shop na, ayan, makikita po natin yung mga kalakal na nakatambak ngayon dito. So sobrang lapad ng kalsada dito kaya ganun kabilis yung mga sasakyang dumadaan dito banda sa Happyland. Dahil sa hindi ko alam ang pasikot-sikot dito, kaya naghanap kami ng pwedeng mag-guide sa amin papasok hanggang sa dulo. Sakto namang nakilala ko dito si Sir Marlon, residente ng Happyland at full-time tricycle driver. Hindi ka ba waray? Halong waray. May halong waray. Bakit taga saan ka ba? Liti. Leyte, kababayan pala kita. Maram ka magwaray. Oh, susakto. Bagamat may mas malawak na kalsada ay mas pinili naming dumaan dito sa masikip at halos magkakadikit na nakabahayan. Ito daw kasi ang pinakamadaling daanan papunta sa dulo malapit na sa dagat. Grabe yung skinita dito, kaya buti na nagpasama kami sa'yo. Mawawala kami. Sinita rito. Ito na yung mga street na to. Ito, gaya ito sa parko. Awas. Maning po. Kahit saan lumingon dito ay may mga taong makakasalubong. May nakatambay, naglilinis at nag-aayos ng bahay. Habang ang mga bata naman ay enjoy na enjoy sa pagsuswimming. Pag halimbawang mababa yung tubig dagat, May ano dyan. pwede maglakad. Oo, may bato dyan. So gaano na po kayo sir katagal na naninirahan dito? Ano na ako dito, 1999 pa eh. Malilit pa mga bahay ito. Dahil gumaganda ng palakaran ng buong barangay. Pinaganda yung mga bahay. Agi lang kami. Suroy lang. Agi lang kami Agi lang. Maagi lang. Titingnan namin lugar niya eh. Karamihan ang nakatira dito, Bisaya, ganun. Oo, Bisaya rin. Puro Bisaya, mga Waray, mga Ilonggo, taga Surigao. Halo-halo na. Puro walang Muslim dito. Dahil sa dikit-dikit na kabahayan at karamihan pa dito ay madaling magliyab, kaya madalas magkaroon dito ng sunog. Dati, dito ako nakatira. Doon ako sa Bila. Ito yung bahay mo dati. Dito ng Matambakol Street ito. Pinagkasunog. 4 na sunog na to eh. Dito ko nakatira dati. Ngayon wala na.
Doon ako sa takot na asawa ko nung tirang may dagat. Mga taga-din ka mo? At Balogan, Samar. Dagat balugan yan. Nauli pa ka mo ato. So, dini na ka mo nakatrabaho so ganito. Dito na nakaroon ng apo. Sige po, thank you. Karaniwang negosyo na sa mga ganitong lugar ang sari-sari store, kaya bukod sa magkakadikit ang kabahayan, ay mapapansing magkakadikit na rin ang mga tindahan. Diris dulo. Papasal ko muna itong mga ano ko. Kababayan. Oo. Kilala kasi namin pinakamataas eh. Gusto sila mamasyal. Mahigit 15 minuto na rin tayo naglalakad mula doon sa bungad, at sa dami ng pasikot-sikot tulad sa isang maze ay talaga namang nakakalito ang mga daanan dito. Hindi ko na nga matandaan kung saang iskinita kami pumasok kanina. Anong hagdan yan, sir? Pabo, May kabahayan pa sa likod. wala na. Hagdanan lang yun dyan. Sa dami ng mga kakaibang tanawin na nadaanan ay hindi ko na malayang narating na pala namin ang dulo. Dito sa likod na itong bakod ay marami daw ang mga kabahayang nakatayo dati. Pero ngayon, kapansin-pansing maaliwalas na at makikita na ng klaro ang mga piyer na nakapaligid dito. Wala na pala yung mga kabahayan dito. Di ba dati meron? Oo, wala na. Dito, hanggang dito lang yan. Ay dati dito kami maliligo eh. Wala pang harang na maliligo. Binawalan kasi dami na namatay na naliligo. Bakit namatay? Nalulunod. Nalulunod. Ano po? Ayun. Andito pala mga subscriber natin. Taga rito kayo, sir. Pero dito na rin kayo nagstay. Ganun. Or umuwi kayo. Nangungupahan. Maitanong ko na rin, bakit tinawag na Happy Land itong lugar? Kasi kahit maano, daming happy pa rin. Dati talaga tapunan ng rito dati. Tapos? Ngayon wala na. Nagbago na. Wala na. Maraming tawag sa Happy Land. Literal na Happy Land na. Oo. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tinatawag na Happy Land dahil nga sa marami nung una dito yung mga Bisaya. Oh, Bisaya. Hindi ba yung tapunan sa atin sa Bisaya, Happy Land? Happy Land. Kaya kalaunan, naging Happy Land na yung mga hindi masyadong nakakaintindi dun sa salita, yung pagkakaintindi nila ay Happy Land. So dito, bagay din naman yung Happy Land dahil nga sa napansin natin yung mga tao na hindi man tayo kilala, nginingitian tayo. Kabaliktaran dun sa mga nababanggit dun sa unang mga vlog na delikado itong lugar. Pero okay naman dito. Laki ng pagbabago itong Happy Land eh. Yun, oo. Kasi marami din yung mga natatakot dito sa lugar na to. Oo, dati. Ngayon wala na. Parang laman to lagi ng mga balita dati. Oo. Ngayon wala na. Okay na dito. Mm-mm. Mula nakaupo si Duterte, wala na. Nawala-wala na yung mga ano dito, mga Matapos naming makita ang dulong bahagi ng mga kabahayan, ay agad naman naming tinungo ang bahay nila Sir Marlon. Dito ay naanyayahan kaming masilip ang loob ng kanilang tahanan at makita na rin kung paano silang nagkakasya dito. Ito, marami pa rito. Mabasag yung bala dyan. Kasi yan, kaya sa yung boko. Paano sa amin? Nandito na tayo sa part Oo. na madalas nating makita sa mga video. Ito yung part na yon. Yun, ito. Madami yung mga nakapark na tricycle, pedicab. At dito na rin, nakapwesto yung mga street Ito. vendor. Wala madaanan doon eh. Dito tayo Sige, dadaan. okay. Okay ba? Papasok tayo. Sanay naman tayo, probinsya eh. Okay, pulang. Wala bang tug ha? Grabe ang entrance yun. Tunnel. Walang mano dito, kaya dito ko nakatira. Makikiraan po. Thank you. Ito yung bahay ko, sir. Ito yung bahay sa anak ko yan. Etong space na to, pamilya nyo. Opo. Bali, ilang katao yung nakatira sa loob ng bahay nyo? Bali, ano kami? 10. 10 sila sa loob ng bahay. Pwede ba namin makita yung space ng bahay niya sa loob? Oh, ito sige. Tara, silipin natin. Let's go. Yan, yung apo ko. Ito, bunso ko, bunso. Nandito na po tayo sa loob ng bahay ni Sir
At ito yung kanilang sala to, sala. Oo, sala namin. At diretsong kusina na rin. Ayan. So sa taas, kwarto na. Oo, kwarto na namin sa taas. Lahat kayo natutulog sa kwarto. Isa dito kami matulog. Kasya kayo dito. Mga anak ko dito sa taas. Pwede pa namin silipin yung taas. Oo, pwede yun. Ayun lang yun. Yan. May nakatulog pa. Dito kami natutulog mag-asawa. Pero grabe init dito, sir. Init pag tanghali, pero pag gabi wala naman. Kasi diretsong bubong na. Oo. Wala kayong kisame. Ganun talaga, basta squatter. Lahat kami rito ganito. Oo. Ano pa? Ilang katao yung nakahiga dito? Ano kami dito? 4. Dito, 2. Dito, 2. Buti nagkakasya kayo dito. Kasi naman, dito may ano pa doon. Ito yung view sa sa Oo, labas. yan ang sa labas. Ah, okay. Ito yung dinaanan natin. Tingnan nyo naman kung gaano kabait yung mga taga rito. Pinayagan tayong pumasok sa kanilang bahay kahit na hindi nila tayo ganun kakilala. Tinanggap tayo dito, pinapasok, pinakita sa atin kung paano silang namumuhay at kung paano silang gumagalaw dito sa loob ng bahay. Kahit na ganito kalitong space, nakakayang i-accommodate na itong bahay hanggang 10 katao. Kung halimbawa sir, may mga handaan, paano yun? Sama-sama lahat. Sa baba. Kaya pa rin yung mga Oo, bisita. Kaya pa rin. Kung tutuusin ay mas malaki pa ang bahay ni Sir Marlon kumpara sa ibang bahay dito sa Happyland. Ang magkaroon ng pangalawang palapag ay sadyang napakalaking bagay na para sa mga taga rito sa lugar na limitado lang ang espasyo. Dito pagpagan, wala nagpipili na eh. Yan ang niluluto pagbago, yun o. Yan o. Nasa magkano po yung ganito? 20 po. 20. Mabenta ba yung mga ganito? Nauubos to? Opo, araw-araw. Mukhang masarap. Kumakain nga ako niyan. Naabot na yan sa ibang bansa. Oo, naabot. Sa atin, wala pa yan. Takloban. Yan, halos dito, taga-Takloban yan sila. Sa halagang 20 pesos, meron na kayong ganito karami na ulam. Tikman natin. Sarap yan. Kayo, gusto nyo? Sige. Gusto-gusto yan, paborito na yan. Ito sir, galing saan daw to? Isang Jollibee, Mang Inasal, ano yan. Tapos, dinala dito, kasama ng mga ganyan, tapos ano na. Tapos iniipon yan. Kasi mabili pa siya. Hugasan siya, pakuluan, tapos lulutuin ulit. Yan, ibibinta naman nila. Paano yun? Araw-araw may bagong pagpag. Araw-araw yun. Ano pang meron dito? Adobo po. Adobo. Ito, Adobo. adobong baboy. Manok. Manok din. Ito, kanin. Ano yung ginagawa niyo, sir? Paano yung classify? Ano yung ginagawa niyo dyan? Para maibenta po sa kabila, magkaperahan din nila. So, hinihiwalay niyo yung Mineral, mga PPY, sibak. ano yung pinakamahal dyan? PPY po. Yun yung plastic na Opo. transparent. Nasa magkano yung kilo niyan? 30 po. 30. Yung mga ganito, aluminum. 7, M po yung mahalaga, metal po yan. Nasa magkano naman dyan? 70 isang kilo. 70. Yun yung gagawin nyo buong araw, maghiwalay ng mga saan to galing? Sa mga ano po, garbage collector. Tambak ng basura man kung titingnan, para naman sa mga taga rito ay biyaya ito na pwedeng pagkakitaan. Ang tambakan ng basura na kung tawagin dati ay hapilan, ngayon ay tadtadan ng kabahayan at nagsisilbing tahanan para sa mga kababayan nating nakipagsapalaran dito sa Manila. Nakakatakot mang puntahan dahil sa mga hindi magandang maririnig tungkol dito. Para sa amin na aktual naming nakita at nasuyod ang kaloob-looban nito. Ang Happyland ay literal na tahanan para sa mga masasayahing tao na sa kabila ng masisikip na kabahayan, hindi stable na kabuhayan at mga pagsubok na hindi inaasahan ay nagagawa pa rin nila itong mangitian. Grabing experience. Tindi nun. Tindi. Napakasarap. Kaya nga, kakaiba kasi maraming lugar na yung napuntahan ko dito sa Manila pero first time kong makapasok sa ganung lugar. Ganun
Maraming tao Oo. sa community.